Magandang umaga po, muli pong inyong lingkod, si Chef Roy. Sa umaga po ito, babasahin ko uli yung binasa ko po kahapon na yung pag-akyat ng ating Panginoong Yesus sa langit. Okay. Pakinggan po ninyo, babasahin ko po uli. Napakaganda po kasi nito kaya ulitin ko po. At marami pong aral dito, marami pong paliwanag sa mga gawa po. 1:6 hanggang 11. Pakinggan po ninyo. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniakyat, ay may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo riyan at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umaakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ayun po. Ito po ay nagtanong at ang kanyang mga alagad sa ating Panginoong Jesus, nagtanong na, Panginoon, muli na ba ninyong itatag ang kaharian ng Israel? Kasi po, alam ng panahong yun na ang pinili ng Diyos ay Israel. Okay. Marami pong mababasa po natin sa Old Testament na inutos ng Diyos sa mga Israel na digmain yung bansa na yan. Patayin lahat. Ang sumuko ay gagawing alipin. Kaya po, nagtanong ang kanyang mga alagad na muli po ba ninyong itatatag ang Israel? Eh sabi naman ng ating Panginoon Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na ito kailangang malaman ninyo. Wala pong makakaalam kung kailan mangyari po yon. Babalik si Jesus para sa paghuhukom, pero wala pong nakakaalam sa atin kung kailan po darating yun. Sabi natin Panginoong Jesus, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. Lagi po sinasabi ng lingkod po na yung Espiritu Santo ay papasok po sa atin at yun po ang mangunguna sa atin. Kung pagkalooban ka ng Diyos ng banal na Espiritu, pero kung hindi po, kung dama mo naman kung hindi po pwede natin ihiling na pagkalooban tayo ng Diyos, pagkalooban tayo ni Lord ng banal na Espiritu upang manguna sa atin para sumunod sa turo ng ating Panginoong Yesus. Kasi yan ang gusto ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang sundin natin ng turo ni Jesus. Mababasa natin sa Mateo 17:5 na sabi ng Diyos Ama, tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Napakalinaw po. Napakinggan din si Jesus. Saan? Sa Bible po, nandoon yung turo ni Jesus. Mula Mateo hanggang aklat ni Judas bago magpahayag. Yun nga mga turo ni Jesus Kasi kaya po nung nagsimulang mangaral ang kanyang mga alagad, sinabi ng kanyang mga alagad na may mga naglalabasan daw ng Antikristo. At ngayon nga, nung panahon po ng mga alagad, mayroon din palang Antikristo. Ano po sabihin noon? Yung nagturo po na hindi turo ni Jesus ang tinuturo, Antikristo po yan. Marami, di ba? Hindi turo ni Jesus yung tinuturo. Kaya po kung malaman po natin yung mga turo ni Jesus, huwag tayong magpasto sa mga nakasulat din sa Bible. Kaya
Kung hindi po tayo, kung wala tayong banal na espiritu, pwede ihiling sa Diyos na, Ama, pagkaroon mo ng banal na espiritu upang manguna sa akin para maunawaan ko ang salita ng iyong anak na aming Panginoon Jesus. Kasi po sinasabi ni ating Panginoon Jesus, ang ayaw sa salita ng Diyos, hindi sa Diyos. Ang nais makinig sa salita ng Diyos ay sa Diyos. Ay, noong pang binasa ng lingkod na mayroong habang nangangaral si Jesus, may sumigaw na babae doon sa karamihan na pinagpala, sinigawan siya, pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa'yo. Sino yon? Si Maria. Yun ang nag-alaga kay Jesus Yun ang nagbuntis, yun ang kanyang ina. Ay sumagot po si Jesus, mas higit na pinagpapala ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Yun pala malinaw, turo po na sa ating bumuhay araw-araw. Ganun po ang kailangan natin kasi yan po ang gusto ng Diyos Ama, mapangyarihan sa lahat. Huwag kayong magtaka na pagka sinunod natin ang turo ng Jesus, pag malakad tayo yung ating pamumuhay, huwag tayong magtaka na maraming ayaw sa atin. Sa mundo naman sa taksi, nakasulat din naman sa pangalawang Korinto 4:4 na ang Diyos ng daigdig nito si Satanas. Pero ang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, ang lumikha ng daigdig na ito. Ba't nakasulat doon na si Satanas ang Diyos? Kasi po, mas gusto pa din sinusunod ang utos ni Satanas kaysa utos ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus na sa kanyang pangangaral na mas sinusunod ba ninyo ang tradisyon ng mga tao, hindi niyo sinusunod ang utos ng Diyos. Marami po din sinusunod na hindi utos ng Diyos. Malalaman po natin yan pag nagbasa natin ng Bible, mga ginagawa natin na yan, mga turo ng mga unang turo ng mga pare, na maraming hindi pala nakasulat sa Bible na pinapagawa sa atin. Ganun lang po yun. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Ingatan po tayo ng Diyos, sasamahan kayo ng Diyos kahit saan po kayo pupunta. Manalangin po tayo bago tayo lumakad.